Alam mo ba? Palapit na ng palapit ang Valentine's Day at para sa marami, ito ay panahon ng pagmamahalan. Pero hindi lahat ay nakakatanggap ng tunay na pag-ibig. Sa panahon kasi ng online dating at pag-usbong ng iba't ibang social media platforms, dumarami rin ang kaso ng love scams. Dito, ang mga biktima ay nililinlang, niloloko at kung minsan sila ay inaabuso. At hindi lang ito, marami rin ang nabibiktima ng sexual abuse at exploitation na ang kanilang kahinaan ay sinasamantala para sa ilegal na mga gawain. Dahil dito, alam nyo ba na may itinakdang linggo para sa pagpapalaganap ng kaalaman at pag-iwas sa ganitong mga pangyayari? Tuwing ikalawang linggo ng Pebrero, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Layunin nito na itaas ang kamalayan ng publiko at palakasin ang mga hakbang para mapigilan ang ganitong mga krimen. Ang pagdiriwang na ito ay sinimulan noong 1996 batay sa Proclamation No. 731 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Proklamasyong ito ay isinulong para maprotektahan ang mga kabataan laban sa sexual abuse, exploitation at human trafficking. Mga isyong hanggang ngayon ay patuloy na lumalala lalo na sa panahon ng digital age. Pero, paano nga ba nagiging biktima ng sexual abuse ang isang tao? Ang mga kabataan at kababaihan ang karaniwang biktima rito pero hindi lang sila ang naapektuhan. Karaniwan itong nagsisimula sa grooming o ang pagkuha ng tiwala ng biktima bago sila manipulahin at abusuhin. Maaari itong magsimula sa online chat, personal na kakilala o minsan pa nga sa loob mismo ng pamilya. Ayon sa Department of Justice, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na kaso ng online sexual exploitation of children sa buong mundo. Sa datos ng UNICEF, aabot sa 2 milyong mga bata sa bansa ang nakaranas ng pang-aabuso at 44% sa mga ito ay hindi alam kung paano magsusumbong o lalapit para humingi ng tulong. Maliban sa online exploitation, nariyan din ang human trafficking at prostitution, kung saan ang mga biktima ay pinapangakuan ng mas magandang buhay pero sa huli ay nagiging biktima ng sexual abuse. Kaya naman, napakahalaga ng National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation para magsilbing tulong at babala sa publiko. May mga hakbang na isinasagawa ang gobyerno para labanan ito, tulad ng Anti-Trafficking in Persons Act at ang mas mahigpit na monitoring ng cybercrime units sa mga kaso ng online sexual exploitation. Gayunpaman, hindi lang ito trabaho ng pamahalaan. Tayo rin ay may pananagutan na maging mapanuri, lalo na sa online world. Huwag basta magtiwala sa mga nakikilala online, magsalita kung may alam na pang-aabuso at siguraduhin na ang mga bata ay may sapat na proteksyon laban sa ganitong klase ng krimen. Ngayon, alam mo na!